Ayan na guys, no? Magaganap na yung pinangangambahan ng iba, no? Pinangangambahan ng karamihan, lalong-lalo na sa parting West Philippine Sea, parting dulo ng ating bansa, no? Kasi binalita kasi kagabi na sa 24 oras na pinapahanda ng ating isa sa mga magigiting na ating general, yung ating mga kasundaluhan, dahil base sa kanilang obserbasyon ay lulusubin na ng China ang Taiwan. No, napaka-delikado 'yan, no? Kasi unang-una, pag once na magkagira diyan ay may posibilidad na madadamay tayo, no? Kasi kung titingnan natin, kung basehan natin yung agreement ng Taiwan at Amerika ay handa silang tumulong sa Taiwan kung sakasakali man lulusubin o sasakupin ng China ang Taiwan. So ngayon, alam naman ng lahat, no, ng mga Pilipino, alam naman nating lahat na mayroong tayong mga base militar dito. What if kung ang tulong na sinasabi ng Amerika, yung kanilang pangako sa Taiwan ay dito manggagaling sa Pilipinas or idadaan dito sa Pilipinas. Kaya may posibilidad na madadamay at madadamay tayo. So nakakabahala yan, no, kasi pinapaalarma na ng ating magigiting na general yung kanyang kasundaluhan na maghanda, no, dahil sa kanilang obserbasyon. Kasi ibang nakikita na kasi nila na ibang-iba ngayon ang trupa na nakapaligid ngayon sa Taiwan. Yung trupa ng China, ibang-iba na siya. Mayroon na silang aircraft na nakapalibot sa Taiwan. Yun ang kanilang obserbasyon. So, tayo namang mga Pilipino, huwag tayong importante din sa atin na maging alarma din tayo diyan kasi sobrang lapit diyan, guys. Sobrang lapit niyan. At pag once na sinakop nila 'yan, talagang madadamay at madadamay tayong mga Pilipino kasi maraming ang ano nila nasa 250,000 ka Pilipino ang nandun ngayon sa Taiwan. Pag sumiklab yan ngayon or bukas or sa mga pag sumiklab yan, di naman po pwede na pabayaan ng ating gobyerno yung mga OFW doon na nagtatrabaho ngayon doon. No? So, buti na lang ito nga, no, na itong Japan naman sa ngayon, no, ngayon ay gumagawa na sila ng paraan or kumikilos na sila sa kaligtasan ng kanilang mga kababayan, no? Mayroon na silang hinihimok na nila yung kanilang mga kababayan na mag-evacuate sa ganitong lugar. Mayroon silang lugar na tinuturo na pupuntahan at mismo ang gobyerno ay kumilos na. Dahan-dahan na nilang inaalis ang kanilang mga kababayan, no, na mga Japanese. Ang Pilipinas, di ko alam. Wala tayong nababalitaan, no. So, yun, nakakabahala yan, guys, no. Nanguna, maraming maapektuhan yan. Isipin mo, yung mga 250 mga OFW, 250,000 ka OFW. May mga pamilya yun. Unang-una, maapektuhan yun, yung pamilya nun, mawawalan ng trabaho yun. At okay lang sana kung sumiklab yung kaguluhan sa Taiwan ay nandito na sila. What if kung nandun pa sila? Matrap. No, kasi yan, pag once na sumugod yan, full force talaga yan, no? Hindi yan na dito muna sila magsisimula. Hindi yan, talagang upakan yan, sabay-sabay yan. Kasi ang Taiwan kasi maliit lang ang Taiwan kasi laki lang na yung Mindanao yata yung Taiwan. No? Kaya ayan, nakakabahala at nakakatakot din 'yan. No. Siyempre, sino bang may gusto ng gera? No? Kaya ayan. Isa ako sa mga nag-o-observe diyan sa Taiwan na 'yan. Isa lang ang iniiwasan ko na gagawing aksyon ng gobyerno natin. Wag lang sana na pag tumulong yung Amerika ay dito manggagaling sa Pilipinas. Halimbawa, kasi ang gira ngayon missile to missile na.
Di ba, missile to missile na, no? Saka na yung mga barilan, yung mga maliliit na mga ano, yung mga manumano, saka na yan. Mag-uuna-una talaga yan, missile to missile. Wag lang sana mangyari na yung tulong or yung missile ng Amerika ay galing sa Pilipinas. Wag lang sana kasi pag once na galing sa Pilipinas yung missile na titira sa China, delikado tayo. Delikado tayo dyan, no? Okay, so bagay, may paraan naman yan. May paraan naman ang Amerika na pwedeng ang kanilang tulong ay hindi na galing sa Pilipinas. Eh, mayroon naman silang mga submarine, mayroon naman silang mga barko, no? May mga ano naman sila. Doon lang sana, wag na dito. Pwede siguro yon kung yung mga casualties dito dadalhin sa kanilang kampo kung sakali, no? Pwede yon, pero wag lang sana kasi pag once na dito talaga galing yan, ako, handa nyo na sarili nyo, no? Kasi subject for ano na tayo niyan. Kaya nakakabahala yan, guys, no? Nakakabahala yan. Kasi alam naman ng lahat na kung gaano kalakas at kung gaano karami ang sundalo ng China. Tapos ang kalaban nila ay Taiwan lang, napakaliit. Kasi laki lang ng Mindanao yan. Kaya kawawa talaga yung mga kababayan natin na nandun ngayon sa Taiwan. Kung pwede lang sana, so wag na nilang hintayin na sumiklab yung pananakop ng China sa Taiwan, ay mas maganda kung bumalik na sila dito. Yun talagang kasi mismong ang Taiwanese government ay nagpapanik at nagre-react talaga sila. Sana nakikita nila sa kanilang paligid, sa kanilang karagatan kung gaano karami yung mga Chinese Navy. No? Kaya nakakabahala at alam nyo guys, yung intelligence ng ating YP ay malupit yan. No? Masyadong malawak yan yung kanilang intelligence. Mas lalong-lalo na ang Japan. No, yung intelligence nila masyadong advanced yung mga intelligence yan. So yun ang nakikita nila na talagang hindi na mapipigilan, sasakupin na ng China yung Taiwan. Ang ginawa ng gobyerno ng Japan ay yung kanilang mga kababayan ay pinaalis na. Mismo ang gobyerno na gumawa na ng aksyon para siguro bago sumiklab ang pananakop ng China, no, bago sakupin ng China ang Taiwan, gusto nilang mangyari na wala ng Japanese sa lugar ng Taiwan. No? Kaya napakadelikado yan at maraming mga kinakabahan dyan, lalong-lalo na yung mga, siyempre of course ang ating mga kasundaluhan, no? Lalong-lalo na yung mga nakadistino doon banda, no? Lalo-lalo na yung mga inatasan ng ating magiting na general na maghanda sila. Siyempre kabahan din sila kasi guys, take note, ang gira ngayon, missile to missile muna bago yung mano-mano na gera. Ganun ang labanan ngayon. Mga drones muna yan, mga missile muna yan, no? Mga aircraft muna yan. Ganun ang labanan. Like dati, mano-mano talaga. Kumbaga, makipag-gira ka, nandyan mismo sa harapan mo ang kalaban mo. Pero ngayon kasi, iba eh. Nandito ka sa Cavite, ang kalaban mo nandun sa Pampanga. So, paano di ba? Ganun ang gira ngayon. Di ba? Nandito ka sa Pilipinas, yung kalaban mo nandun sa ibang bansa. So, paano ka ngayon makaganti? So, di ba? Yung ganun yun. Kaya, siyempre, sa binalita kagabi sa 24, no, dapat tayong mga Pilipino ay maging aware din tayo. Maging aware din tayo kasi maraming mga eksperto na nagsasalita na pag once na sasakupin ang Taiwan ng China, ay sinasabi talaga ng mga eksperto na 99% madadamay talaga tayo. No, wala, yun talaga ang kanilang mga nakikita. No, yung mga nag-o-observe, pinag-aralan nila yung mga nangyayari diyan sa Taiwan, yung conflict ng China at Taiwan.
Pag once na sinakop ng China ang Taiwan, madadamay at madadamay talaga tayo. Yun ang mga sinasabi na mga eksperto. Kaya dapat maging aware ka kung